Bad news, tinatawagan ko ngayon si Nanay Asing. Dini-deny ang tawag ko. Yun lang. Bakit? Hindi natupad yung listahan. Hindi na. Chris. Meron na po kasing doctor order na ang pasyente ay madi-discharge na po kahit sa lalong madaling panahon. Ikaw, saan mo itutuloy halimbawa, ikaw ang viewers, saan natin itutuloy? Saan mo gusto? Kung gagamutin at kailangan alagaan, siguro dito sa shelter. Sa akin shelter. Ay paano kung sabi ni Nanay Ansing na mas may karapatan kami? Mga kababayan, mga kabarangay, comment nyo po dyan kung ano yung pinaka-the best para magkaroon din po ako ng idea. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, magandang gabi po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Hindi ko po alam mga kababayan kung siyempre masaya po ako sa message or sa mensahe na dumating sa amin ngayon lang. No? Kaya bigla akong nagawa ang bidyong ito para i-inform kayong lahat. Para pagdating ng panahon or pagdating ng oras ay hindi ako malagay sa alanganin or ayaw kong may masabi kayo mga kababayan. Dahil po sa kahapon, biglang napasugod po dito ang magkapatid na JJ at ni Nanay Ansing. So, nung dumating bigla sila nagulat ako, kala ko kung ano na. Dahil nung nakaraang punta ko sa kanila, sinabihan ko po sila na maghanda po sila dahil any moment or any day ay babalik kami sa pwedeng puntahan or bisitahin ang kapatid nilang Kuya Oliver. Pero after a day, pinuntahan nila ako dito. Kala ko about sa pera. Eto na naman tayo mga kababayan. Parang magkakaproblema yata ako dun sa pera ni Kuya Oliver dahil sa magkapatid na to. Kaya mga kababayan, kaya ako ginawa ang bidyong ito para ma-inform kayo. Gaya na aking sinabi, ayaw ko pong masisi pagdating sa dulo or pagdating sa bandang huli. At ito na nga mga kababayan, after nga pong nagpunta dito, napasugod, okay na rin, napakiusapan ko naman ng maayos. Medyo sumasakit ang bato ko pagdating sa Nanay Ansing at JJ ang pinag-uusapan mga kababayan Kaya minsan, basta. Ayun, napakiusapan ko naman nung nagpunta sila rito at hanggang umabot yung usapin namin na hingi na lang ng Christmas. At the same time, hindi pa rin nakalusot. May dala pang listahan. Kung napanood nyo yung upload namin kahapon mga kababayan, may dalang listahan dahil nilista na daw ng asawa niya yung mga kukulamber ba yung mga nandun, tsaka yero, pako. At hindi pa raw nakasama dun yung hollow blocks. So, dun medyo nagugulat ako mga kababayan kasi kung bahay ang ipapagawa niya, paparenovate na, kukulangin yung 120,000. Diba guys? Hindi na renovation yun. Buong bahay na yung pagawa. Hindi po pwede yun kasi yung perang 120,000 hindi wala sa usapan na yun ay pampagawa ng bahay. Yun ay pambili ng gamot ni Kuya Oliver. Gaya nito, ang problema, nag-message na po ang bahay pagamutan. Buti na lang hindi ko pa naibigay. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang gabi po. Totoo po yung narinig nyo. Nag-message na po ang bahay pagamutan ngayon lang mismo. Hindi yun. Buti Christmas lang. Paano kung nakauuna ako na sige, papagawa na. Sige, bigay ko na, bilhan na natin ng yero. Paano kung pumayag ako guys? Paano kung pumayag ako na bilhin yung 31 pieces na yero? Napakarami nun. Magkano ang yero ngayon isa? 700? 750.
Ha? 750. 750 times 31. 750. Magkano? 20 mahigit. Kwinta-kwinta ka pa, hindi mo na pala makwinta? 21. Anong din? Sa 10, 750. Anong sa 10, 750? 10 piraso. 750. Sa 20, 15. 15. M30. Magkano? 15 plus 21. 22. 7, 5, 10. 10 times 7, 5, 750, 7, 5. Ha? 23,000. 23,000. Yero pa lang yon. Yung kukulamber pa. Kwentado ni Nanay Ansing, no? Sakto ata. Guys, mga kababayan, mga kabarangay, comment nyo dyan. Sakto isang daan. Kwenta ni Nanay Ansing yung 120,000, sakto dun sa order niya. Hindi mga pako kasama eh. Pakuwing ko no umuwi. May listahan eh. May May listahan. listahan eh. Pero ito nga problema mga kababayan, buti na lang, ang sabi ko, basta hintayin pa rin natin si Kuya Oliver na makalabas bago ako mag-uus sa mga ganong usapin. Dahil hiningi natin or ipinanawagan natin yan sa ating mga butihing sponsor, panggamot ni Kuya Oliver. Tama. Kasi hindi talaga ako makapag-decide basta-basta sa ganon hanggat hindi ko nakikita si Kuya Oliver. At ito na guys, mga kababayan, mga kabarangay. Dalawa lang po ang dalawang ibig sabihin ng bahay pagamutan. May good news, may bad news. No? Bad news muna. Bad news. Bad news muna. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, sinabihan ko si Nanay Ansing na any moment maghanda kayo dahil hindi naman nagsasabi ang bahay pagamutan ng schedule basta na lang magte-text at tatawag na pupunta tayo. Bad news, tinatawagan ko ngayon si Nanay Ansing. Dini-deny ang tawag ko. Yun lang. Bakit? Hindi natupad yung listahan. Hindi na. Christmas lang ang dala. Hindi na ko ang budget. Hindi, binigyan ko naman sila. Magkano binigay ko kay Nanay Ansing? Si Nanay Ansing kasi medyo mahigpit pa ang kailangan, 5,000. Di ba? 5,000 nga. 5,000. Si Kuya JJ, 3,000 lang kasi baka ibili niya ng Gatorade. Pumunta dito, nakita lang niya si Yaya nanliligaw na. Di ba mga kababayan? Pero yan, walang problema yan. Malay mo, baka nagjo-joke lang yun. No? So yun yung pero walang cellphone kasi si Kuya JJ. Pero si Nanay Ansing, pinipindot pag tumatawag ako Uy, dalawa. Pero mas cellphone. Ibig sabihin, binababa niya yung tawag mo. Dinideny. Pinapatay. Binababa. Pinapatay. Bakit? Hindi nga Aywan. natupad yung listahan. Baka alam niya na pupunta tayo ng Maynila. Kasi mga kababayan, ito na po yung sinasabi ko. Ang sabi ko nakaraan, ang bahay pagamutan, hindi naman tayo lang ang kanilang guest. Kaya hindi nila basta-basta mabigyan pa na schedule. Kasi kung ikaw na pamilya, alam mo nandoon ang pamilya mo, pasyente mo, dapat attentive ka. Di ba? Kaya hindi na kailangan na schedule. Sa dami ng alaga din nila. Kaya naiintindihan ko rin yung bahay pagamutan. Ito para yung good news. Good news. Good news na mga kababayan, sa palagay nyo? Lalaya na ba? Ito. Magandang araw po. Bahay pagamutan po ito kung saan ninyo dinala ang inyong kapatid na si Partido. Yan. Tumatawag po kami sa inyo para sana makipag-coordinate. Para anumang oras ang inyong pasyente ay pwede na pong ma-discharge. Uy. Yan ang good news mga kababayan. So, meron na po kasing doctor order na ang pasyente ay madi-discharge na po kahit sa lalong madaling panahon.
Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Charo Santos. Hindi po, joke lang. Nakacharo ah. Ayan. So yun mga kababayan. Kaya ako tinipon itong mga to para pag-usapan. Hindi na rin kasi pwede ngayon kasi maghapon kaming gumala mga kababayan. Maghapon po kami nasa Galaan, may pinuntahan kami, hindi na pwede. Pagod na po si Kuya Rizky. Pagod na po siya mga kababayan. Mahirap din naman kasi babiyahe tayo ng alanganin sa oras. Ano yan? Weekdays siya pupunta na yun. Anong weekdays? Baka sarado. Hindi nagsasara yun. Hospital? 24 hours a day, 7 days a week. 24 hours, anytime pwede ka pumasok. Bakit ako? Eh, sabi. Yun mga kababayan, no? Kaya ang plano is bukas ng umaga, kasi hindi po sumasagot si Nanay Ansing sa tawag ko, kasi ang gusto ko sana, kausapin na ngayon, para pagdating namin bukas, kasi hindi na po pwedeng kami ang agad eh. Yes. Diba? Kailangan pa rin ang presensya ng pamilya. Tinatawagan ko ngayon mga kababayan, para sabihin na mag-ready sila para dadaanan namin bukas, pagdaan namin, sasakay na lang, diretsyo. Diba? Hindi masasayang oras. Eh baka bukas pagdating, may pinuntahan. Ligo pa. Baka bukas may aani ng palay. Baka bukas maliligo pa. Sayang din ang oras, di ba? Dati, ilang oras na nag-antay doon. Pero wala tayong magagawa mga kababayan. Honestly, masaya po ako dahil sa balitang ito. Medyo nadidisappoint lang po ako dahil sa kapatid na yun, pagdating sa babiyahe, pupuntahan, medyo nahirapan po kami. Pero pagka about 120, medyo mabilis. Mabilis, mahaba ang listahan. Saan magpipi? Di ba? Ang mahaba listahan. Mahaba. Oo. Yun, pag-usapang 120, Mabilis. mabilis. Pero pag-usapang babiyahe papunta doon, medyo hirap kami mga kababayan. Pero ang tanong mga kababayan, comment nyo dyan at bigyan nyo ako ng bigyan nyo ako ng opinion ninyo lahat. Ako'y nakikiusap para hindi po ako magkamali. Gaya ng aking sinabi, ang inyong lingkod, kami po ay hindi perfectong tao. Nagkakamali rin po ako, kaya kumukuha ako ng opinion ng karamihan. Ngayong lalabas na si Kuya Oliver, saan natin ididiretso? Saan mo gusto? Although hindi pa natin alam mga kababayan kung ano ang itsura or status ni Kuya Oliver. Blanco pa po kami. Pero I'm sure mga kababayan, kagaya ng mga naunang pasyente na alaga namin, hindi porkit pinalabas yan ay 100% okay na. Possible yan na maraming bibilhin pang gamot, possible na alagaan pa, or possible na babalik pa yan after a month. Sigurado po ako dyan. May follow-up, check-up po yan mga kababayan. Kaya mga kababayan, bigyan nyo po ako ng opinion nyo kung saan natin ididiretso si Kuya Oliver, kasi ayaw kong magkamali. Loobin sana ng Panginoon mga kababayan na si Kuya Oliver na iti-turn over sa atin is okay na. Kasi po mga kababayan, ayaw kong magkamali po dahil ayaw kong bumalik sa dati si Kuya Oliver. Expected natin yan, may pagbabago at malaki ang pagbabago mga kababayan. Pero kung yung pagbabago, yung pag-aalaga ng bahay pagamutan kay Kuya Oliver, pag-aalaga nila, pagdating kung saan itutuloy si Kuya Oliver is hindi maasikaso, hindi mapainom ng gamot sa tamang panahon at oras, malamang sa malamang, baka magkakaproblema ulit. Pero ang tanong, baka mamaya mga kababayan, sasabihin ng kapatid, dito na po tutuloy para makuha na yung 120. After magkuha yung 120, wala na naman. Yun ay kinakatakot ko mga kababayan. Kaya i-comment nyo dyan mga kababayan. Ikaw, saan mo itutuloy si, halimbawa, ikaw ang viewers, hindi ka nakasali sa team halimbawa. Ako Saan mo tatanungin. saan natin itutuloy? Although hindi pa natin alam yung status ni Kuya Oliver, pero
80% aalagaan pa yan. Hindi pa yan ano. May maintenance pa yan eh. Oo. Saan mo gusto? No, kung gagamutin at kailangan alagaan, siguro dito sa shelter. Sa akin shelter. Eh paano kung sabi ni Nanay Ansing na mas may karapatan kami. Tapos sabay, ayan. Ang tanong, kaya ba nilang alagaan araw-araw? Eh kung yung tatanungin mo, siyempre oo. Eh yung paglalagakan, ibig sabihin, yung pagpupwesto ni Kuya Oliver, hindi naman natin nakikita kung talagang gaano na siya kagaling. Kung Kaya nga. perfect Hindi, ito na, na di ba? pag-usapan lang. Kaya nga, Pinapaalam lang natin. Yes. Opinion lang kinukuha ko, guys. Opinion lang. Kung saan pwedeng patuloyin si Kuya Oliver. Pero hindi natin isinasantabi yung consequence na decide ni Nanay Ansing. Kasi si Nanay Ansing talaga ang masulong dito sa 120. Sa kapatid yes. Di ba? Si 120. Active siya pagdating sa listahan. Ibig sabihin, Ikaw, Kuya, Oliver. saan natin itutuloy? Pero para sa akin guys, ito pinag-uusapan lang namin, masusunod pa rin, majority decision pa rin yung pamilya. Ang pinag-usapan lang natin dito is yung kalalabasan kung talagang maaasikaso kaya si Kuya Oliver. Ayaw ko kasing kukunin nila yung kapatid nila sa ngalan ng 120. Gusto ko kunin nila po yung kapatid nila sa ngalan ng ikagaganda at ikagagaling ng kapatid nila. Correct. Kasi mga kababayan, kung talagang maalagaan nila, walang problema sa akin kasi marami pa po tayong matutulungan. Ikaw, saan? Sa akin naman, sa nababasa ko ni Ansing, gusto niya makuha yung 120 para malagaan niya si Oliver. Paano kung walang 120? Wala. Bigay sa'yo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, i-comment nyo po dyan kung ano yung pinaka-the best para magkaroon din po ako ng idea. Huwag niyo po sanang mamasamayin yung mga usapan namin. Ito'y kuro-kuro lamang at kami nangunguha ng maganda at kung ano. Kasi ayaw kong magkamali mga kababayan at ayaw ko ring masisi. At sana po, pagpunta namin bukas, ay walang magiging aberya at makasama sana kaagad sila. Maraming salamat mga kababayan. Magandang gabi po. Abangan nyo po at ipag-pray natin na sana okay na si Kuya Oliver. Excited na po ba kayo mga kababayan? No? Kahit ako mga kababayan, gustong-gusto ko na rin makita si Kuya Oliver. Kasi 3 beses po kami nagbalik na karaan doon para nagbibigay-bigay ng mga pangangailangan. Hindi naman namin siya nakikita kasi bawal. Kumbaga mga dalubhasa lang nakakausap natin. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. God bless po. Bye-bye.